Isang pangalan lang ang nagpatigil sa kanyang mundo. Jericho de Leon. Ang boses mula sa lumang telebisyon sa sulok ng maliit na karinderya ay tila isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Althea. Nabitawan niya ang hawak na tray. Ang mga mumurahing pandesal na kabibili niya lang para sa almusal ng mga bata ay gumulong sa maruming sahig. Ngunit hindi niya iyon ininda. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen. Doon, sa harap ng watawat ng Pilipinas, nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng pormal na barong Tagalog. Ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan, ang kanyang mukha ay seryoso, at sa ilalim ng kanyang pangalan sa telebisyon ay may mga salitang gumimbal sa kaluluwa ni Thea, ang bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Si Jericho. Ang kanyang Jeko. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng mga pangakong binuo sa hangin at pagkatapos ay naglahong parang bula. Naramdaman ni Thea ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang ingay ng karinderya, ang kalansing ng mga kubyertos, ang tawanan ng mga kumakain, ang ugong ng electric fan, ay biglang nawala. Tanging ang tibok ng kanyang puso ang naririnig niya, isang malakas at mabilis na kabog na puno ng takot. Paano? Paanong ang pobreng driver ng kanyang ama, ang lalaking pinakasalan niya sa isang simpleng opisina ng huwes, ay siya na ang pinakamakapangyarihang tao sa buong bansa? Ang alaala ay sumalakay sa kanya na parang isang alon. Hindi kita iiwan, Thea, bulong ni Jeko sa kanya noon, sa ilalim ng isang puno ng mangga, matapos ang kanilang simpleng kasal. Suot lang niya ang isang puting bestida, at si Jeko ay nakamaong at puting t-shirt. Pero sa mga mata nito, nakita ni Thea ang isang buong kalawakan ng pagmamahal. Pangako yan. Isang pangakong sinira. Napayuko si Thea, hindi dahil sa hiya sa mga nagkalat na tinapay, kundi dahil sa bigat ng katotohanang bumagsak sa kanya. 3 taon. 3 taon siyang nabuhay sa mga kasinungalingan at pagtatago. 3 taon niyang itinaguyod mag-isa ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Lian. Lyra. Lucas. Ang 3 niyang anghel. Ang 3 niyang makita sikreto. Kailangan niyang umuwi. Ngayon na. Nagmamadali niyang pinulot ang sarili mula sa pagkatulala. Pasensya na po, sabi niya sa may-ari ng karinderya, nanginginig ang boses, habang tumatakbo siya palabas, hindi na alintana ang mga nagtatakang tingin ng mga tao. Habang nakasakay sa maingay na jeep, pakiramdam ni Thea ay para siyang hinahabol. Bawat mukha sa paligid ay tila naghuhusga. Bawat poster ng bagong halal na pangulo na nakadikit sa mga pader ay tila isang personal na insulto. Ang mukha ni Jericho ay nasa lahat ng dako, isang paalala ng nakaraang hindi niya matakasan. Nang makarating siya sa kanilang maliit at masikip na apartment sa Quezon City, nadatnan niya ang kanyang 3 anak na inaalagaan ng matandang kapitbahay. Ang ingay at gulo ng mga ito ang sumalubong sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito, ang pamilyar na eksena ay nagdulot ng kaba sa kanyang dibdib. Mama, sabay-sabay na sigaw ng 3. Agad silang yumakap sa kanyang mga binti. Niyakap niya sila ng mahigpit, na parang sa paraang iyon ay mapoprotektahan niya sila mula sa mundong nagbabantang sumira sa kanilang katahimikan. Hinaplos niya ang buhok ni Lian na kamukhang kamukha niya. Hinalikan niya sa pisngi si Lyra na may mga matang tulad ng sa kanya. At tinitigan niya si Lucas, ang bunso, na may parehong hugis ng panga at ngiti ni Jericho. Ang takot ay gumapang sa kanyang puso. Nahanap na siya nito. Paano kung malaman nito ang tungkol sa mga bata? Anong gagawin nito? Anong gagawin niya? Matapos niyang pasalamatan ang kapitbahay, isinara niya ang pinto at nilock ito ng 2 beses. Sumandal siya sa pinto, humihingal, na para bang ang simpleng paglock nito ay sapat na para harangan ang isang buong gobyerno. Pinatulog niya ang mga bata para sa kanilang tanghaling siesta. Habang pinapanood niya ang kanilang mga payapang mukha, ang kanyang isip ay puno ng kaguluhan. Ang buhay na pinili niya, ang buhay ng pagiging isang ordinaryong ina, malayo sa yaman at kapangyarihan ng kanyang ama, ay nasa bingit ng pagguho. Ilang oras siyang nakaupo sa dilim, nakikinig sa bawat tunog mula sa labas. Bawat yabag sa pasilyo, bawat pag-andar ng sasakyan sa kalye, ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. At pagkatapos, dumating ang tunog na pinakakinatatakutan niya. Ding-dong! Ang tunog ng doorbell ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng hapon. Nanigas si Thea. Hindi siya gumalaw.
Sino iyon? Wala siyang bisita. Wala namang nakakaalam ng tinitirhan niya maliban sa ilang tao. Ding-dong. Muli itong tumunog, mas may diin sa pagkakataong ito. Dahan-dahan, na parang may sariling isip ang kanyang mga paa, lumapit siya sa pinto. Nanginginig ang mga kamay, sumilik siya sa maliit na butas nito. Ang kanyang hininga ay napigil sa kanyang lalamunan. Sa labas, nakatayo si Jericho De Leon. Hindi na ang binatang driver na nakamaong at t-shirt. Ngayon, siya ay nakasuot ng isang mamahaling itim na suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakaspetleo, at ang kanyang mga mata, kahit maliit na butas ng pinto, ay may bigat ng pagtanggap. Sa likod niya, nakatayo ang dalawang lalaking nakaitim din, mga miyembro ng Presidential Security Group. Ang nakaraan at kasalukuyan ay nagbanggaan sa harap ng kanyang pinto. Napaatras si Thea, napasandal muli sa pinto, ang puso niya ay gustong kumawala sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na boses, mas malalim at mas kontrolado ngayon, ang bumasag sa katahimikan. Thea, alam kong nandyan ka. Kailangan nating mag-usap. Hindi siya makasagot. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang tanging gusto niyang gawin ay takpan ang kanyang mga tainga at magpanggap na isa lang itong masamang panaginip. Ngunit isang maliit na boses mula sa kanyang likuran ang gumising sa kanya sa katotohanan. Isang boses na puno ng pag-aantok at pagtataka. Mama! Narinig ni Jericho ang maliit na boses sa likod ng pinto. Mama! Isang simpleng tanong mula sa isang bata, ngunit para kay Jericho, iyon ay isang dagundong na mas malakas kaysa sa sigawan ng libu-libong tao sa kanyang inaugurasyon. Biglang nagkaroon ng ibang kahulugan ang lahat. Ang pagtanggi ni Thea na buksan ang pinto, ang takot sa mga mata nito na nasilip niya kanina, hindi lang ito dahil sa galit o sama ng loob. Mayroon pang iba. May tinatago si Thea sa likod ng pader na iyon. Kasabay ng pag-click ng lock, dahan-dahang bumukas ang pinto. At doon, nakatayo si Althea. Ang kanyang Thea. Sa isip ni Jericho, ang larawan niya ay hindi nagbago sa loob ng 3 taon. Ang imahe niya ay ang babaeng masayahin na may mga matang nagniningning tuwing ngumingiti. Ngunit ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay iba. Namayat ito. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, mga guhit ng pagod at pag-aalala na walang roon dati. Ang liwanag sa kanyang mga mata, ang liwanag na minahal ni Jericho ng sobra, ay napalitan ng isang pader ng yelo. Ngunit sa kabila ng lahat, para kay Jericho, siya pa rin ang pinakamagandang babae sa mundo. Ang pananabik na makita siyang muli ay kasing lakas ng sakit na dulot ng malamig niyang pagtitig. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Thea. Ang boses niya ay walang emosyon na para bang isang estranghero ang kinakausap. Hindi iyon ang inaasahan ni Jericho. Inaasahan niya ang galit, ang sigaw, ang mga sampal. Pero hindi ang nakakabinging katahimikan na ito. Thea, sabi niya, sinubukang gawing malumanay ang kanyang boses. Hindi ako aalis hanggat hindi tayo nakakapag-usap. Tumingin si Thea sa 2 security personnel sa likod niya. Walang imik, tumalikod si Jericho at sinenyasan ang mga ito na lumayo. Naintindihan nila agad, naglakad palayo para bigyan sila ng espasyo, ngunit nanatiling alisto. Huminga ng malalim si Thea at pinapasok siya, ngunit isinara agad ang pinto. Ang maliit na apartment ay malinis pero masikip. May ilang piraso lang ng muebles, lahat ay mukhang luma na. Nakita niya ang isang maliit na mesa sa sulok, may 3 maliliit na upuan. Bakit? Iyon lang ang tanong na lumabas sa bibig ni Thea. Isang salita na puno ng 3 taon ng sakit at paghihintay. Bakit ka umalis? At bakit ka bumalik? Gusto ni Jericho na sabihin ang lahat. Gusto niyang isigaw na ginawa niya iyon para iligtas ito mula sa sarili nitong ama. Na ang bawat araw na wala siya sa tabi nito ay isang impyerno. Pero paano? Paano niya ipapaliwanag ang isang masalimuot na plano na nagdala sa kanya sa Malacanang nang hindi ito ilalagay sa mas malaking panganib? Ginawa ko ang lahat para protektahan ka, sabi niya, at narinig niya ang sariling kabiguan sa kanyang boses. Iyon ang katotohanan, ngunit alam niyang sa pandinig ni Thea, iyon ay isang palusot lang. Tumawa si Thea, isang tawang walang saya. Protektahan ako. Sa paanong paraan, Jeko? Sa pag-iwan sa akin ng walang anumang salita? Sa paglaho na parang hindi tayo nagkakilala? Ganoon ba ang paraan ng pagprotekta ng isang pangulo? Bawat salita ay isang saksak sa kanyang puso.
Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maglibot sa silid, naghahanap ng kahit anong senyales. At doon niya nakita isang maliit na pares ng tsinelas na may disenyo ng Spider-Man sa tabi ng sofa. Isang plastik na tasa na mailarawan ng isang prinsesa sa ibabaw ng mesa. At sa pader, isang drawing na gawa sa Crayola, isang bahay, araw, at 5 stick figures na magkakahawak kamay. 2 malaki, 3 maliit. Napatingin siya sa drawing. Betty. Mabilis na kumilos si Thea, tinanggal ang drawing mula sa pader at itinago ito. Wala yan. Gamit ng anak ng kapitbahay. Ang bilis ng kanyang pagkilos ay isang kumpirmasyon. Nagsisinungaling siya. Lumapit si Jericho, ngunit umatras si Thea. Ang distansya sa pagitan nila ay tila isang malawak na karagatan. Bumalik ako para sa'yo, Thea, sabi niya ng may diin. Ngayong kaya na kitang protektahan ng tama. Ngayong wala nang makakasakit sa'yo. Huli na ang lahat, sagot ni Thea, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig. May sarili na akong buhay ngayon. Isang buhay na wala ka. Alam ni Jericho na wala na siyang magagawa sa ngayon. Ang pilitin si Thea ay lalo lang itong magagalit. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang bagong cellphone, nakalagay pa sa kahon. Inilapag niya ito sa mesa. Hindi ko tatanggapin yan, sabi ni Thea agad. Tanggapin mo, pakiusap ni Jericho. Nandyan ang numero ko. Ang personal na numero ko. Walang ibang nakakaalam niyan. Tawagan mo ako, Thea. O kahit i-text mo lang. Hihintayin ko. Hindi sumagot si Thea. Sa huling pagkakataon, tinitigan ni Jericho ang babaeng mahal niya. Ang mukha nito ay isang maskara ng katatagan, ngunit nakita niya ang panginginig ng mga labi nito. Nasasaktan pa rin ito. At kasalanan niya ang lahat. Tumalikod siya at naglakad papunta sa pinto. Bago niya ito buksan, nagsalita siya ulit. Hindi ako susuko, Thea. Hinding-hindi. Paglabas niya ng apartment at sakay sa kanyang itim na sasakyan, ang pakiramdam ng pagiging makapangyarihan bilang isang pangulo ay biglang nawala. Sa harap ni Thea, siya ay si Jeko pa rin, ang lalaking nang iwan at ngayon ay desperadong naghahabol. Sir, okay lang po kayo? Tanong ng kanyang hepe ng seguridad. Hindi siya sumagot. Sa halip, nagbigay siya ng isang utos, ang kanyang boses ay malamig at puno ng tungkulin. Gusto kong malaman ang lahat. Lahat ng ginawa ni Alfie Reyes sa loob ng nakaraang 3 taon. Saan siya nagtatrabaho, saan siya nakatira, sino ang mga kasama niya. Bawat detalye. Bigyan mo ako ng report sa lalong madaling panahon. Masusunod po, Vice President, sagot ng hepe. Habang umaandar palayo ang sasakyan, napasandal si Jericho sa upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang imahe ng mga maliliit na tsinelas at ang pagguhit ng pamilya ay hindi maalis sa kanyang isip. Ang boses ng bata, Mama. Posible kaya? Hindi niya pinansin ang ideyang iyon noon, masyadong abala sa kanyang misyon. Pero ngayon, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang secure message mula sa kanyang security team. Binuksan niya ito. Ilang minuto siyang nakatitig sa screen, naghihintay. Pakiramdam niya ay mas matagal pa iyon kaysa sa paghihintay ng resulta ng eleksyon. At pagkatapos, dumating ang tawag. Vice President, sabi ng boses sa kabilang linya, ang hepe ng kanyang seguridad. Anong alam ninyo? Tanong ni Jericho, ang kanyang puso ay kumakarera. Nagkaroon ng isang maikling pag-alinlangan sa kabilang linya bago ito nagsalita. Sir, may nalaman po kami. Si Ma'am Thea, madalas siyang pumunta sa isang daycare center para sa 3 bata. Nakatitig si Thea sa cellphone na iniwan ni Jericho sa mesa. Ang itim na kahon ay parang isang bomba sa anumang oras ay maaaring sumabog at wasakin ang munting mundo na binuo niya para sa kanyang mga anak. Ang pagbabalik ni Jeko ay hindi lang pagbabalik ng nakaraan, ito ay isang babala ng panganib. At hindi siya nagkamali. Ilang oras matapos umalis si Jeko, may kumatok na naman sa pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katok ay iba. Hindi ito nag-aalinlangan tulad ng kay Jeko. Ito ay malakas, may diin at puno ng arogansya. Isang katok na kilalang kilala niya. Naramdaman niyang nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi. Hindi maaari. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna.
Sumilip siya sa butas at ang kanyang pinakamasamang kinatatakutan ay nagkatotoo. Nakatayo roon ang kanyang ama, si Don Ricardo Santiago. Perpekto ang pagkakaplansa ng kanyang mamahaling suit, makintab ang kanyang sapatos na katad, at ang kanyang mukha ay walang emosyon, maliban sa pagkasuklam habang tinitingnan ang pasilyo ng lumang apartment. Napaatras si Thea, ngunit alam niyang wala siyang takas. Huminga siya ng malalim at binuksan ang pinto. Hindi siya binati ni Don Ricardo. Sa halip, ang mga mata nito ay nilibot ang loob ng kanyang apartment, mula sa mga lumang muebles hanggang sa mga damit ng bata na nakasampay sa isang sulok. Isang ngisi ng pang-iinsulto ang gumuhit sa mga labi nito. Ito na ba ang pinili mong buhay, Althea? Tanong nito, ang boses ay malamig at puno ng pangungutya. Ang ipagpalit ang yaman ng mga Santiago para sa basurang ito. Umalis ka, sabi ni Thea, sinisikap na maging matatag. Wala kang karapatang pumunta dito. Wala akong karapatan? Tumawa si Don Ricardo, isang tawang nagpatindig sa mga balahibo ni Thea. Ako ang ama mo. At mukhang kailangan kong paalalahanan ka sa iyong lugar. Pumasok ito sa loob ng hindi nagpapaalam, pinilit si Thea na umatras. Ang presensya pa lang nito ay tila ninakaw ang lahat ng hangin sa silid. Ang tapang bumalik ka sa buhay niya, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Akala ko ba ay malinaw na ang usapan natin noon? Pero ngayon, ang driver na pinakasalan mo ay isa ng presidente. Isang malaking gulo, hindi ba? Hinarap siya ni Thea, ang galit ay nagsimulang pumalit sa kanyang takot. Wala kang pakialam sa buhay ko. Wala kang pakialam sa kanya. Diyan ka nagkakamali, sabi ng kanyang ama, lumapit ito sa kanya, ang boses ay bumaba na parang isang bulong ng ahas. May pakialam ako sa lahat ng bagay na maaaring makasira sa pangalan ng pamilya. At kasama na roon ang mga bastardo mong anak. Parang isang suntok sa sikmura ang mga salitang iyon. Nanlaki ang mga mata ni Thea. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok. Paano mo alam? Althea, sabi ni Don Ricardo, hinihimas ang kanyang baba na para bang kinakausap ang isang hangal na bata. Akala mo ba talaga ay makakapagtago ka sa akin? Alam ko ang bawat galaw mo sa loob ng 3 taon. Alam ko kung kailan ka nanganak. Alam ko ang bilang nila. Bigla niyang naalala ang sandaling iyon sa isang maliit na banyo, 3 taon na ang nakalipas. Ang panginginig ng kanyang mga kamay habang tinititigan ang 2 pulang linya sa pregnancy test. Ang una niyang naramdaman ay hindi siya, kundi puro takot. Takot sa kung anong gagawin ng kanyang ama kapag nalaman ito. Alam niya na para kay Don Ricardo, ang isang anak sa labas, lalo na sa isang hamak na driver, ay isang kahihiyan na kailangang burahin. Iyon ang araw na nagpasya siyang tumakas. Upang iligtas ang buhay na nasa sinapupunan pa lang niya. Isang buhay na naging 3. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang takot na iyon ay bumalik mas matindi pa. Huwag mong sasaktan ang mga anak ko, sabi ni Thea, ang boses ay basag na. Parang awa mo na. Ang kapalaran nila ay nasa iyong mga kamay, sabi ni Don Ricardo. Layuan mo si Jericho de Leon. Huwag kang gagawa ng anumang eksena na magdudugtong sa pangalan niya sa iyo. Kung hindi, sisiguraduhin kong malalaman ng buong Pilipinas ang kanilang kagalang-galang na pangulo ay may mga anak sa labas. Isipin mo ang iskandalo. Ang kahihiyan. Masisira ang karir niya. Masisira ang buhay ninyo. Ito ang ultimatum. Isang bitag na walang labasan. Kung lalapit siya kay Jeko, sisirain siya ng kanyang ama. Kung lalayo siya, mawawalan siya ng pag-asang magkaroon ng buong pamilya. Habang ang kanyang isip ay gulong-gulo, nag-vibrate ang cellphone na iniwan ni Jeko. Sa screen, nakita niya ang pangalan nito. Tumatawag ito. Napatingin si Don Ricardo sa telepono at pagkatapos ay sa kanya, isang mapanuring ngiti ang nasa kanyang mga labi. Nataranta si Thea. Sa isang iglap, pinindot niya ang pulang reject button. Iyon ay 1 kilo ng pagsuko. Isang pag-amin na hawak niya sa liig ng kanyang ama. Matalinong desisyon, sabi ni Don Ricardo, nasiyahan. Umalis ka. Magtago ka kung saan hindi ka na niya mahahanap. Iyan lang ang paraan para manatiling ligtas ang iyong mga munting sikreto. Tumalikod ito at naglakad palabas, iniwan si Thea na nanginginig sa gitna ng kanyang sala. Pakiramdam niya ay gumuho na naman ang lahat.
Ang pagbabalik ni Jeko ay hindi pala pag-asa. Isa itong sumpa. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang kanyang mga anak, may kumatok ulit sa pinto. Isang delivery man. May iniabot itong isang malaking brown envelope na para sa kanya. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Ang laman nito ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa loob ay may isang tumpok ng mga litrato. Mga litratong kuha ng hindi niya alam. Siya, habang tinutulak si Lyra sa duyan. Siya, habang sinusubuan si Lian. Si Lucas, na tumatawa habang hinahabol niya ito sa parke. Mga masayang sandali na ngayon ay naging katibayan ng isang banta. May mga matang laging nakamasid. At sa ilalim ng mga litrato, may isa pang bagay. Isang tiket. Isang one-way na tiket ng bus papunta sa isang malayong probinsya sa dulo ng Luzon, nakapangalan sa kanya. Walang petsa ng pagbalik. Ito na ang huling pako sa kanyang kabaong. Hindi na ito isang babala. Isa na itong utos. Napaupo si Thea sa sahig, hawak-hawak ang tiket. Naramdaman niyang unti-unting sumisipsip ang mundo sa paligid niya. Wala na siyang pagpipilian. Para mailigtas ang kanyang mga anak, kailangan niyang gawin ang eksaktong bagay na ginawa ni Jeko sa kanyang 3 taon na ang nakalipas. Kailangan niyang maglaho. Para sa 3 bata. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa isip ni Jericho na parang sirang plaka habang ang presidential convoy ay bumabagtas sa lansangan ng Maynila. 3 bata. Hindi isa, hindi 2. 3. Ang eksaktong bilang ng mga maliliit na stick figure sa drawing na nakita niya sa apartment ni Thea. Ang protokol ng seguridad ay malinaw, huwag gagawa ng anumang hindi planong pagsasagawa. Huwag ilalagay sa alanganin ang sarili. Ngunit sa sandaling iyon, hindi siya ang Pangulo ng Pilipinas. Siya si Jeko, isang lalaking ang puso ay kinukutuban, isang lalaking ang kaluluwa ay hinahanap ang isang kasagutan na maaaring magbago ng lahat. Ihinto ang sasakyan, utos niya, ang boses ay matatag at hindi nag-aalinlangan. Pero, Vice President, wala po ito sa schedule, protesta ng kanyang hepe ng seguridad. Sinabi kong ihinto ang sasakyan, ulit ni Jericho, ang kanyang tingin ay nakapako sa bintana, sa isang maliit na gusali na may makulay na karatula, Little Angels Daycare Center. Walang nagawa ang kanyang mga tauhan kundi ang sumunod. Huminto ang itim na sasakyan sa kabilang kalsada, sapat na malayo upang hindi makatawag ng pansin, ngunit sapat na malapit para sa kanya. Hindi siya bumaba. Nanatili siya sa loob, sa likod ng tinted na salamin, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa palaruan ng daycare. Ang paligid ay puno ng buhay. Mga batang tumatawa, naghahabulan, nag-aagawan sa duyan. Ngunit ang hinahanap ng kanyang mga mata ay partikular. Naghihintay siya. At pagkatapos, lumabas sila. Isang batang babae na may 2 tirintas sa buhok, kamukhang-kamukha ni Thea noong kabataan nito. Isang-isa pang batang babae na may malalaking mata na puno ng kuryosidad. At isang batang lalaki, maliit ngunit maliksi, na may parehong itim na buhok na gaya ng sa kanya. Lian. Lyra. Lucas. Naniga si Jericho sa kanyang kinaupuan. Ang paghinga niya ay tila nahinto. Sila na nga. Pinanood niya ang bawat galaw ng mga ito. Pinanood niya kung paano sila naglaro, kung paano sila nag-asaran. At habang pinapanood niya, isang damdamin ang unti-unting lumukob sa kanya, isang damdamin na hindi niya kailanman naramdaman. Isang kakaibang init, isang kakaibang pagmamay-ari. Maya-maya, ang batang lalaki, si Lucas, ay natapilok habang tumatakbo. Sumubsob ito sa damuhan. Bago pa man niya namalayan, ang kamay ni Jericho ay nasa door handle na, handa nang bumaba at tumakbo para tulungan ito. Isang malakas na puwersa, isang likas na ugali ng isang ama, ang nag-udyok sa kanya. Napigilan lang niya ang sarili nang makita niyang mabilis na tumakbo si Thea papalapit sa mga bata. Mabilis na tumakbo si Thea papalapit sa mga bata. Lumuhod ito at niyakap si Lucas, hinahaplos ang likod ng bata habang pinupunasan ang alikabok sa mga tuhod nito. Okay ka lang, anak? May masakit ba sa'yo? Bulong niya, ang boses ay puno ng pag-aalalang isang ina lamang ang makakapagbigay. Tumango lang ang bata, medyo natakot pero hindi umiyak. Niyakap din siya ng 2 pang bata, na para bang sila ang kalasag ng kanilang ina. Hindi na niya kaya.
Hindi na niya kayang maging manonood lang sa sarili niyang kwento. Binuksan ni Jericho ang pinto ng sasakyan. Sir, mabilis na reaksyon ng kanyang security. Itinaas lang niya ang kanyang kamay. Dito lang kayo. Naglakad siya patawid ng kalsada. Bawat hakbang ay tila 1 kilometro ang layo. Ang mga tao sa paligid ay hindi pa siya napapansin, masyadong abala sa kani-kanilang buhay. Pero para kay Jericho, ang mundo ay lumiit sa 4 na tao lamang sa harap niya. Nahinto si Thea sa pag-aayos ng damit ng mga anak nang maramdaman niya ang isang anino. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mukha ay namutla nang makita niya si Jericho na nakatayo ilang hakbang lang ang layo. Anong ginagawa mo dito? Nanginginig niyang bulong. Ang mga mata ay mabilis na lumibot sa paligid, natatakot na baka may makakilala sa kanya. Umalis ka na, parang awa mo na. Ngunit hindi pinansin ni Jericho ang kanyang pakiusap. Ang kanyang mga mata ay nakikita sa 3 maliliit na mukha na ngayon ay nagtatakang nakatingin sa kanya. Nakita niya ang kanyang sariling mga mata sa mukha ni Lyra. Nakita niya ang hugis ng labi ni Thea kailian. At kailukas-kailukas, nakita niya ang kanyang sarili. Tumingin siyang muli kay Thea, ang kanyang puso ay puno ng sakit, pag-asa, at desperasyon. Sagutin mo ako ng totoo, Thea, sabi niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Huwag mo na akong paikutin pa. Hinawakan ni Thea ng mahigpit ang mga kamay ng kanyang mga anak. Wala kang dapat malaman. Hindi mo kami kilala. Hindi kilala, tanong ni Jericho, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. 3 taon, Thea. 3 taon kitang hinanap. At ngayon, sagutin mo ako. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata, ibinuhos ang lahat ng bigat ng kanyang kaluluwa sa isang tanong. Anak ko ba sila, Thea? Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Nakita ni Jericho ang gulat, ang takot, at ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Thea. Bubuka na sana ang bibig nito para sumagot ng isang makintab na itim na kotse ang huminto sa kanilang tabi. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng damit at madilim na salamin. Si Isabel Romualdez. Inalis niya ang kanyang salamin at ngumiti nang makita si Jericho. Isang ngiting matamis ngunit may talim. Jeko, darling. Kanina pa kita hinahanap, sabi ni Isabel sa isang boses na sadyang ginawang malambing. Lumapit ito at agad na ikinawit ang kanyang braso sa braso ni Jericho. Ang kilos na iyon ay isang pag-aari. Isang deklarasyon. Tumingin si Isabel kay Thea at sa mga bata, para bang mga langaulang sila na gumambala sa kanilang sandali. Isang mabilis na tingin, puno ng paghamak, bago ibalik ang kanyang atensyon kay Jericho. Huwag mong kalimutan ang dinner party natin mamaya, ha, patuloy niya. Ang dami pa nating kailangang pag-usapan para sa mga administrasyon. Sa isang iglap, nagbago ang lahat sa mga mata ni Thea. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng isang malamig at matigas na bato. Ang huling sinag ng anumang damdamin ay namatay. Ito na pala. Ito na ang buhay ni Jericho ngayon. Isang buhay kung saan siya at ang kanyang mga anak ay mga pagkakamali lang ng nakaraan. Tumalikod siya. Hila-hila ang 3 bata na walang kaalam-alam sa bigat ng nangyayari. Tara na, mga anak, sabi niya, ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit isang klase ng kalmado na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Naramdaman ni Jericho ang pagkawit ng braso ni Isabel na parang isang kadena. Tinanggal niya ito ng marahas. Thea! Sandali, sigaw niya. Pero hindi lumingon si Thea. Patuloy lang ito sa paglakad palayo, ang likod ay tuwid na tuwid, isang pader na hindi na niya kayang tikman. Ang pagkabigo at kawalan ng pag-asa ay sumabog sa dibdib ni Jericho. Isinantabi niya ang pagiging presidente, ang mga matang nakatingin, ang babaeng katabi niya. Ang tanging mahalaga ay ang babaeng papalayo, kasama ang mga piraso ng kanyang puso. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang totoo, isinigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng sakit at determinasyon. Nagpatuloy sa paglalakad si Thea, hindi nagpakita ng anumang senyales na narinig niya. Ngunit sa kanyang pagtalikod, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, isang luhang hindi nakita ng lalaking sumisigaw sa kanyang likuran. Ang digmaan ay hindi nagsimula sa isang sigaw, kundi sa isang bulong. Isang bulong na nakita ni Thea sa screen ng kanyang luma at basag na cellphone, habang pinapatulog niya ang mga bata.
Isang entertainment blog, isang key blind item na walang pangalan pero malinaw na tumutukoy sa kanila. Sino itong misteryosong babae mula sa nakaraan ni A-list president na bigla na lang nagpakita? Ayon sa aming source, may dala raw itong bagahe na maaaring yumanig sa buong Malacanang. Naramdaman ni Thea ang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi niya kailangang hulaan kung sino ang nasa likod nito. Ang ngiti ni Isabel Romualdez sa palaruan, ang paraan ng pagkawit nito sa braso ni Jericho, iyon ay hindi lang nagpapakita ng selos. Iyon ay isang deklarasyon ng giyera. At kinabukasan, naramdaman niya ang unang pagsabog. Dinala niya si Lyra sa isang maliit na klinika sa barangay para sa isang check-up. Habang papalabas sila, kasunod si Lian at Lucas na hawak niya sa kabilang kamay, bigla silang pinalibutan. Mga lalaking may dalang malalaking kamera. Ang mga flash ay sunod-sunod na pumutok, nakakasilaw, nakakataranta. Ang mga tanong ay parang mga bala na ibinabato sa kanya. Miss, totoo ba na ikaw ang secret love ng Pangulo? Saan mo dinala ang mga anak ninyo sa loob ng 3 taon? Anong masasabi mo kay Senator Romualdez? Pera lang ba ang habol mo? Nataranta si Thea. Agad niyang niyakap ang 3 bata, itinatago ang mga mukha nila sa kanyang saya. Naramdaman niya ang panginginig ni Lyra sa kanyang mga bisig. Narinig niya ang umpisa ng pag-iyak ni Lucas. Parang awan niya na, tigilan niya na, sigaw niya, sinusubukang gumawa ng daan palabas sa kumpol ng mga paparazzi. Mga bata to. Ngunit walang nakikita. Mas lalo lang silang naging agresibo, itinutulak ang mga kamera at mikropono palapit sa kanya. Pakiramdam niya ay malulunod siya. Wala siyang matakbuhan. Hanggang sa isang malakas na boses ang pumunit sa kaguluhan. Tumabi kayo. Isang pamilyar na boses. Boss ng kapangyarihan. Ang mga paparazzi ay natigilan. Ang dagat ng mga tao ay nahawi at sa gitna nito, lumitaw si Jericho. Walang suot na barong, kundi isang simpleng itim na polo shirt at maong, ngunit ang aura niya ay hindi maipagkakaila. Mabilis siyang lumapit at sa 1 kilo, ginamit niya ang kanyang sarili bilang panangga. Ikinulong niya si Thea at ang 3 bata sa kanyang mga bisig, ang kanyang likod at sumasalo sa lahat ng flash ng kamera. Huwag na huwag niyong itututok ulit ang mga kamera niyo sa mga anak ko, sabi niya, mahinahon ang kanyang boses, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. Ang kanyang mga security, na mabilis na sumunod, ay gumawa ng harang sa paligid nila. Dinala sila ni Jericho papasok sa isang itim na van na naghihintay. Nang maisara ang pinto, ang ingay ng mundo ay biglang nawala. Ang tanging naririnig na lang ay ang hikbi ng mga bata at ang mabilis na paghinga ni Thea. Okay lang kayo, tanong ni Jericho, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi sumagot si Thea. Niyakap lang niya ng mahigpit ang kanyang mga anak. Ang lalaking ito. Ang mundo niya. Ito ang panganib na dala nito. Nang gabing iyon, sa apartment, nagkaroon sila ng pinakamabigat na pag-uusap. Hindi na kayo ligtas dito, Thea, sabi ni Jericho, nakatayo sa gitna ng sala habang nakaupo si Thea sa sofa. Ang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Isabel started this. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. At anong gusto mong gawin ko? Sagot ni Thea, ang boses ay matigas. Tumakbo ulit. Magtago. Iyan lang ba ang alam mong solusyon, Jeko? Nasaktan si Jericho sa sinabi niya, ngunit hindi niya ipinakita. Hindi. Ang solusyon ay harapin ito. Pero kailangan kong ilagay sa isang lugar na ligtas. Isang bahay na may sapat na seguridad. Isang lugar kung saan hindi kayo basta-basta malalapitan. Umiling si Thea. Ang ideya ay parang isang lason. Ang tanggapin ang tulong niya ay parang pagsuko. Ayoko. Kaya kong protektahan ang mga anak ko. Talaga, tanong ni Jericho, ang kanyang boses ay tumaas ng bahagya sa unang pagkakataon. Katulad kanina, Thea, hindi ito simpleng chismis lang. This is politics. It's dirty. Gagamitin nila ang mga bata laban sa akin at sa huli sila ang masasaktan. Hahayaan mo bang mangyari yon dahil sa pride mo lang? Tumahimik si Thea. Ang salitang pride ay tumama sa kanya. Iyon nga ba? Galit at pride na lang ba ang pumipigil sa kanya na gawin ang tama para sa kanyang mga anak? Lumapit si Jericho at lumuhod sa harap niya,
isang bagay na hindi niya inaasahan mula sa isang pangulo. Tinitigan niya ito sa mata, ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. Gawin mo to para sa kanila, Thea, hindi para sa akin, bulong niya. Ito ay para sa kaligtasan nila. Sa mga salitang iyon, gumuho ang pader na itinayo ni Thea. Bumagsak ang kanyang mga balikat sa pagkatalo. Hindi dahil sa sumuko na siya kay Jeko, kundi dahil sumuko siya sa katotohanan. Kinabukasan, lumipat sila. Ang safe house ay isang modernong bahay sa isang subdivision na may mahigpit na seguridad. Malinis ito, maluwag at malamig. Walang init ng isang tahanan. Pakiramdam ni Thea ay pumasok siya sa isang ginintuang hawla. Habang inaayos niya ang kanilang ilang gamit, pinanood niya si Jericho na subukang laruin ang mga bata sa hardin. Kitang-kita ang pagiging alanganin nito. Siya, ang pinuno ng isang bansa, ay hindi alam kung paano makipaglaro ng habulan sa isang 3 anyos. Sinubukan niyang buhatin si Lucas, ngunit umiyak lang ito at nagpumilit bumalik sa ina. Isang bahagi ni Thea ang gustong matawa sa eksena, ngunit ang mas malaking bahagi ay nakaramdam ng kirot. Ito ang mga sandaling ninakaw sa kanila. Nang gabi ring iyon, pagod na ang mga bata. Si Jeko ay nagpaalam na aalis na, ngunit nakiusap si Lian kung pwede siyang basahan ng kwento. Nag-alinlangan si Jeko, tumingin kay Thea na parabang humihingi ng permiso. Tumango lang si Thea, walang emosyon. Naupo si Jeko sa gilid ng kama kung saan nakita si Lucas, habang ang dalawang babae ay sumiksik sa tabi niya. Kinuha niya ang isang picture book. The Hungry Caterpillar, basa niya ng medyo utal. Mula sa may pintuan, pinanood ni Thea ang eksena. Ang malalaking kamay ni Jericho na maingat na hawak ang maliit na libro. Ang kanyang malalim na boses na sinusubukang gayahin ang iba't ibang tunog. Ang paraan ng pagtitig sa kanya ng 3 bata, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamangha. At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, sa kabila ng galit, ng sakit, at ng takot, naramdaman ni Thea ang isang bagay na pilit niyang nilalabanan. Isang maliit, nakikita pag-angat sa sulok ng kanyang mga labi. Isang ngiti na agad din niyang pinigil, ngunit naramdaman niya ito. Ang marupok na sandali ng kapayapaan ay biglang nabasag nang marinig niya ang tunog ng isang sasakyan sa labas, na sinundan ng boses ng isang kasambahay. Miss President, may bisita po kayo. Si Senator Romualdez po. Napatingin si Jericho kay Thea, ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya at gulat. Bago pa man sila makakilos, pumasok si Isabel sa silid na parabang pag-aari niya ang lugar. May dala itong 3 malalaking paper bag mula sa isang mamahaling toy store. Surprise, sabi niya, ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng lason. Naisip ko lang nadalhan ng konting pasalubong ang mga bata. Huminto siya, at ang kanyang mga mata ay sinalubong ang mga mata ni Thea. Sa tinging iyon, walang pagkukunwari. Ito ay isang tingin ng hamon, ng panunukso, at ng isang malinaw na mensahe. Kahit saan ka magtago, hahanapin kita. Dito, ako ang reyna. Ang pagdating ni Isabelle ay ang huling patak na nagpapapaw sa baso. Matapos niyang pakiusapan ito na umalis, sa isang paraang pilit at diplomatiko sa harap ng mga bata, alam ni Jericho na hindi na siya maaaring maging reaktibo. Kailangan niyang unahan ang apoy bago pa man ito masunog ang lahat. At iisa lang ang pinagmumulan ng apoy na iyon. Kinabukasan, nagpatawag siya ng isang pulong. Hindi sa Malacanang. Hindi sa isang opisina. Kundi sa isang pribadong silid ng isang mamahaling restaurant, kung saan alam niyang komportableng pumunta sa taong kakausapin niya. Dumating si Don Ricardo Santiago na tila siya ang araw ng lugar. Ang kanyang presensya ay mabigat at mapagmataas, ang kanyang mga mata ay tinitimbang si Jericho na parabang isa pa rin itong hamak na driver. Vice President, bati nito, isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi habang nauupo. Isang malaking karangalan. Anong utang na loob ko at naisipan kong imbitahan ng pinakamahalagang tao sa bansa? Hindi ngumiti si Jericho. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi ito imbitasyon, Don Ricardo. Isa itong babala. Bahaging tumawa si Don Ricardo. Babala? Masyado ka namang seryoso. Mag-relax ka, Jeko. Ang pagiging presidente ay hindi dapat nakaka-stress. Tigilan mo na, sabi ni Jericho, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim. Layuan mo si Thea.
Itigil mo ang paggamit kay Isabelle para guluhin ang buhay niya. Inayos ni Don Ricardo ang kanyang kurbata. Wala akong kinalaman sa mga ginagawa ni Senator Romualdez. Isa siyang matalinong babae na alam kung ano ang gusto niya. Siguro ay nakikita lang niya kung ano ang nakikita ng lahat, na si Althea ay isang abala sa iyong administrasyon. Huwag tayong maglokohan, giit ni Jericho, ngunit sumandal sa mesa. Alam nating pareho kung bakit ka natatakot. Alam mong kapag bumalik si Thea sa akin, mabubuksan ang nakaraan. Ang nakaraang pilit mong itinatago. Ang ngiti ni Don Ricardo ay biglang naglaho. Ang kanyang mga mata ay naningkit. Mag-iingat ka sa iyong mga salita, Vice President. Baka nakakalimutan mo kung sino ang kausap mo. Hindi ko nakakalimutan, sagot ni Jericho. Pero baka ang nakakalimutan. Ako na ang presidente ngayon. May kapangyarihan akong halungkatin ang lahat ng bagay na gusto kong malaman. At maniwala ka sa akin, marami akong gustong malaman tungkol sa mga transportasyon mo. Sa isang iglap, isang emosyon ang dumaan sa mukha ng matanda, isang kislap ng galit, ng pagkabigla. At sa galit na iyon, nakagawa ito ng isang pagkakamali. Ang tapang mo, singhal nito. Matapos ang lahat ng ginawa ko. Pinabayaan kitang umalis noon para iligtas siya sa akin, hindi ba? Tapos ganito ang isusukli mo? Natigilan si Jericho. Iligtas siya sa akin. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanyang isip. Ikinekta nito ang mga tuldok. Ang mga hindi pagbabalita noon, ang biglaang pag-alis niya. Hindi lang pala siya pinapaalis ni Don Ricardo dahil isa siyang hamak na driver. Pinapaalis siya nito dahil alam nitong may mas malalim siyang dahilan para manatili, para protektahan si Thea mula sa sarili nitong ama. Isang bagay na hindi lubos na naunawaan ni Jericho noon. Hindi na siya nagsalita pa. Tumayo siya, inayos ang kanyang damit. Nakuha na niya ang kailangan niya. Pagbalik niya sa safe house, gabi na. Tahimik ang buong bahay. Ang mga bata ay tulog na. Nakita niya si Thea sa kusina, nakaupo sa dilim, nakatingin sa kawalan. Tila pasan niya ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Naupo siya sa tapat nito. Thea, simula niya. May kailangan kang malaman. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay pagod at walang emosyon. Ang pagkakakilala natin, patuloy ni Jericho, pinipili ang bawat salita, hindi iyon aksidente. Hindi ako isang simpleng driver. Nag-iimbestiga ako noon. Nag-iimbestiga ako sa ama mo. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Thea. Ang kawalan ng emosyon ay napalitan ng gulat tapos ay ng sakit. Isang matinding sakit. Ano, bulong nito? May mga ginagawa siyang iligal, Thea. Malaking sindikato. Ang pagpapakasal sa'yo iyon ang paraan ko para makalapit sa kanya, para makakuha ng ebidensya. Napayuko si Thea. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Nang muli siyang mag-angat ng tingin, ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi niya mapigilan. Kaya lahat ng iyon, sabi niya, ang boses ay basag. Ang mga ngiti mo, ang mga pangako mo lahat yon, kasama sa plano. Lumapit si Jericho, ngunit tumayo si Thea, umiiwas. Pati ba pagmamahal mo, kasama sa plano, tanong nito, at ang tanong na iyon ay sumaksak sa puso ni Jericho ng mas malalim kaysa sa anumang bala. Hindi, mabilis niyang sagot, ang kanyang boses ay puno ng pait. Nagsimula ito bilang isang misyon. Pero ang mahal mo, Thea, iyon ang tanging bagay na hindi ko plinano. Iyon ang tanging bagay na naging totoo sa gitna ng lahat ng kasinungalingan. Maniwala ka sa akin. Tumalikod si Thea, ayaw magpakita ng kahinaan. Ayaw maniwala. Masyado nang masakit. Alam ni Jericho na hindi sapat ang mga salita. Kailangan niya ng katibayan. Umalis siya saglit at bumalik na may dalang isang maliit at luma na kahon na gawa sa kahoy. Ang kahon kung saan niya itinago ang lahat ng kanyang sikreto 3 taon na ang nakalipas. Dahan-dahan niya itong inilapag sa mesa sa harap ni Thea. Ang ibabaw nito ay maalikabok. Ang kandado ay kinalawang na. Tumingin si Thea sa kahon tapos sa kanya, ang mukha ay puno ng pagkalito. Nandito ang mga totoong dahilan, Thea, sabi ni Jericho, ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Ang lahat ng hindi ko masabi sa'yo noon. Lahat ng katotohanan. Huminga siya ng malalim. Pero hindi ko alam kung handa ka ng malaman.
Naiwan si Thea sa katahimikan ng kusina, kasama ang isang kahon na gawa sa kahoy at ang bigat ng mga salita ni Jericho. Hindi ko alam kung handa ka na ng malaman. Handa na nga ba siya? Sa loob ng 3 taon, ang tanging kinapitan niya ay ang kanyang galit. Iyon ang naging kalasag niya laban sa sakit, ang naging lakas niya para bumangon araw-araw at itaguyod ang 3 maliliit na buhay na umaasa sa kanya. Kung aalisin ang galit na iyon, ano ang matitira? Baka ang sakit lang. Isang sakit na mas matindi pa, na walang baluting poprotekta sa kanya. Ngunit ang kahon ay naroon, isang paanyaya sa isang katotohanang matagal na niyang iwinaksi. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot niya ito. Ang alikabok sa ibabaw nito ay nagpapatunay kung gaano na ito katagal na itinago. Ang maliit na kandado ay kinalawang na. Ginamit niya ang kanyang kuko para buksan ito. Ang pag-click ng kandado ay tila isang napakalakas na tunog sa katahimikan ng gabi. Sa loob, ang unang nakita niya ay isang piraso ng papel, nakatupi ng ilang beses at medyo naninilaw na sa paglipas ng panahon. Isang liham. Binuksan niya ito. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ito ang sulat kamay ni Jeko. Jeko. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nabigo ako. Ibig sabihin ay hindi ko natupad ang pangako kung hindi kita iiwan. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa sakit na idudulot nito sa'yo. Ngunit paniwalaan mo sana, ito ang pinakamasakit na bagay na ginawa ko sa buong buhay ko. Naramdaman ni Thea ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Nalaman niya, Thea. Nalaman ng ama mo ang tungkol sa atin. Hindi lang ang tungkol sa kasal natin. Nalaman niya kung sino talaga ako. At binigyan niya ako ng isang pagpipilian, ang umalis at huwag nang lumingon pa, o ang panoorin kang masaktan sa paraang hindi mo maiisip. Alam kong kaya niyang gawin iyon. Alam nating pareho kung gaano siya kalupit. Ang pag-alis ko ang tanging paraan para manatili kang ligtas. Ang bawat araw na darating, isipin mo sana na hindi dahil sa hindi kita mahal kaya ako umalis. Umalis ako dahil mahal na mahal kita, higit pa sa buhay ko. Ang pag-ibig ko sa'yo, Thea, hindi iyon kasama sa plano. Ikaw ang hindi ko inaasahan. Ikaw ang naging totoo sa lahat ng kasinungalingan ko. Patawad. Huwag mo akong kalimutan. Nagmamahal ang iyong Jeko. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel, ginagawang isang mansa ang tinta. Sinundan ito ng isa pa, at isa pa, hanggang sa hindi na niya mapigilan ang pag-agos nito. Ang galit na naging pader sa kanyang puso sa loob ng 3 taon ay unti-unting gumuho, inaanod ng kanyang mga luha. Hindi siya iniwan. Ipinagtabuyan siya. Iniligtas siya. Sa nangliham, may isa pang ilalim. Isang maliit, itim na digital voice recorder. Kinuha niya ito, ang kanyang mga daliri ay nanginginig pa rin. May isang file lang dito. Pinindot niya ang play. Ang unang narinig niya ay ang static, tapos ay isang boses na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ang boses ng kanyang ama. Layuan mo ang anak ko, driver, sabi ng boses ni Don Ricardo, malamig at walang kaluluwa. Sumunod ang boses ni Jericho, mas bata, ngunit matatag. Mahal ko siya. Isang mapang-insultong tawa ang sumunod. Pag-ibig. Huwag mo akong patawanin. Alam ko kung ano ang ginagawa mo. Pero tapos na ang laro. Umalis ka sa buhay niya. Maglaho ka. Kung hindi, sisiguraduhin ko sa susunod na makikita mo si Althea, lulutang na siya sa ilog Pasig. Naiintindihan mo ba ako? Pinatay ni Thea ang recorder. Nabitawan niya ito at bumagsak ito sa sahig na gawa sa kahoy, ngunit hindi niya ininda ang tunog. Ang katotohanan. Ito ang brutal at pangit na katotohanan. Ang halimaw na kinatatakutan niya sa buong buhay niya ay mas masahol pa pala sa kanyang inaakala. At ang lalaking inakala niyang duwag na nang iwan sa kanya ay isa palang babae na isinakripisyo ang sarili nitong kaligayahan para sa kanya. Ang mga alaala ay bumalik sa kanya, ngunit ngayon mayroon na silang ibang kulay. Ang kanilang simpleng kasal, ang takot na nakita niya sa mga mata ni Jeko noon na inakala niyang dahil lang sa kaba, ngayon ay nakita niya bilang takot para sa kanyang kaligtasan. Ang huling gabi nila, ang paraan ng pagyakap nito sa kanya, na para bang ayaw na siyang bitawan. Hindi iyon pamamaalam, iyon ay isang desperadong pagkapit. At siya, ano ang ginawa niya?
Kinondena niya ito sa kanyang isip sa loob ng 3 taon. Minuhi niya ito. Isinumpa niya ang pangalan nito. At nang bumalik ito, ano ang isinalubong niya? Isang pader ng yelo. Mga masasakit na salita. Pagkukumpara sa halimaw na siyang dahilan ng lahat ng kanilang pagdurusa. Ang bigat ng pagsisisi ay dumagan sa kanya. Napayuko siya sa mesa, ang kanyang katawan ay nanginginig sa bawat hikbi. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kusina. Hindi na niya kailangang lumingon. Alam niyang si Jeko iyon. Naramdaman niya ang presensya nito sa kanyang likuran, ngunit hindi ito nagsalita. Naghihintay lang. Dahan-dahan, itinaas ni Thea ang kanyang ulo. Lumingon siya. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ang kanyang mga mata ay namumugto at puno ng isang emosyong hindi pa nito nakikita mula sa kanya. Ang lahat ng galit ay nawala. Ang lahat ng pride ay natunaw. Ang natira na lang ay isang babaeng wasak at puno ng pagsisisi. Tinitigan niya ang lalaking sinaktan niya ng husto dahil sa isang katotohanang hindi niya alam. At sa isang tinig na basag at nanginginig, itinanong niya ang tanong na nagbago ng lahat. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang tanong ni Thea ay nanatiling nakabitin sa pagitan nila, isang tulay na gawa sa sakit at pagsisisi. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Lumapit si Jericho at sa pagkakataong ito, hindi siya umiwas. Hinawakan niya ang mga kamay nito, mga kamay na nanginginig pa rin. Dahil natakot ako, sagot niya, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Hindi para sa sarili ko. Natakot ako para sa'yo. Naisip ko na kung mas malayo ka sa gulo, mas magiging ligtas ka. Akala ko kaya kong ayusin ang lahat ng mag-isa. Iyon ang nakikita kong pagkakamali. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Jericho ang unti-unting pag-relax ng mga daliri ni Thea sa pagkakahawak niya. Ang pader sa pagitan nila, nagawa sa 3 taon ng hinanakit, ay nagsimulang magpakita ng mga bitak. Ang mga sumunod na araw ay kakaiba. Isang marupok na kapayapaan ang namayani sa safe house. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang maingat na pag-unawa. Walang malalaking deklarasyon ng pag-ibig, tanging mga maliliit na kilo. Ang paraan ng pag-abot ni Thea sa kanya ng isang tasa ng kape sa umaga. Ang paraan ng pagtingin ni Jericho sa kanya, na para bang sinisigurado na nandoon pa rin siya, na totoo ang lahat. Ginamit ni Jericho ang bawat libreng sandali na makatakas siya mula sa Malacanang para bumalik sa bahay. Hindi bilang isang pangulo, kundi bilang si Jeko. Bilang isang ama. Isang hapon, nakita niyang mag-isang sinusubukang sipain ni Lucas ang isang bola sa hardin. Lumapit siya. Gusto mo turuan kita, tanong niya, medyo alanganin. Tumingin lang si Lucas sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagtataka. Naupo si Jericho sa damuhan, ipinantay ang sarili sa bata. Ganito, tingnan mo. Ipinakita niya kung paano ilagay ang paa sa gilid ng bola. Sinubukan ni Lucas, ngunit sa halip na ang bola, ang paa ni Jericho ang nasipa nito. Tumawa si Jericho. Isang tunay at malakas na tawa na narinig ni Thea mula sa bintana ng kusina. Napangiti siya. Isang maliit, pribadong ngiti na matagal na niyang hindi naramdaman. Pinanood niya ang Pangulo ng Pilipinas na nagpagulong-gulong sa damuhan kasama ang kanyang anak, sinusubukang ituro ang isang laro na halatang pareho nilang hindi alam. Habang lumalalim ang gabi at tulog na ang mga bata, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Patawad, sabi ni Thea, nakatingin sa kanyang tasa ng tsaa. Patawad kung hinusgahan kita agad. Kung pinaniwalaan ko ang pinakamahusay na bersyon ng kwento. Ako dapat ang humingi ng tawad, sagot ni Jericho. Dapat ay nagtiwala ako sa'yo. Dapat ay sinabi ko sa'yo ang totoo mula pa sa simula. Pareho tayong nagkamali. Iyon na iyon. Isang pag-amin na pareho silang nasaktan at nakasakit. At sa pag-aming iyon, naramdaman nila ang isang bagong simula. Ngunit habang ang isang pamilya ay unti-unting nabubuo sa loob ng mga pader ng safe house, isang plano naman ang unti-unting nabubuo sa isang madilim na sulok ng kapangyarihan. Sa kanyang marangyang opisina sa Senado, si Isabel Romualdez ay nakatitig sa 2 maliliit na plastic bag sa kanyang mesa. Sa isa, may isang hibla ng itim na buhok na nakuha niya mula sa upuan ni Jericho sa opisina nito sa Malacanang. Sa isa pa, may isa ring hibla ng buhok,
isang mas pino at mas manipis na hibla na maingat niyang nakuha mula sa ulo ni Lucas noong sorpresa niyang pagbisita. Sa ilalim ng pagkukunwaring ginugulo niya ang buhok ng bata sa isang mapaglarong paraan. Alam niyang nagbabago na ang ihip ng hangin. Nararamdaman niyang nawawala na sa kanya si Jericho. Ang mga bulong-bulungan sa media ay hindi sapat. Kailangan niya ng isang bagay na tiyak. Isang bagay na hindi maitatanggi. Isang bagay na dudurog kay Thea at magtatali kay Jericho sa kanya ng tuluyan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawag ang isang numero na walang pangalan sa kanyang mga kontak. Nasa akin na, sabi niya, walang paligoy-ligoy. Dalhin mo sa laboratorio. Gawin mo ang pinapagawa ko. Siguraduhin mong magiging malinaw ang resulta. Walang magiging problema, Senator, sagot ng boses sa kabilang linya. Negative. Iyan ang lalabas sa resulta. Ibinaba ni Isabelle ang telepono, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nagplano na siya ng isang biglaang press conference para sa susunod na araw. Ang dahilan, isang mahalagang anunsyo tungkol sa isang bagong batas para sa kapakanan ng mga bata. Ngunit ang tunay na agenda ay iba. Mas madumi. Mas nakamamatay. Sa safe house, ang gabi ay payapa. Matapos ang kanilang pag-uusap, si Thea at Jericho ay magkatabi na nakaupo sa sofa, nanonood ng isang lumang pelikula sa walang nagsasalita. Sapat na ang presensya ng isa't isa. Sa isang sandali, nakalimutan nila ang lahat, ang Malacanang, ang mga banta, ang politika. Sila lang si Jeko at Thea, dalawang taong muling natututong magmahalan. Sa gitna ng isang eksena, nag-vibrate ang cellphone ni Jericho. Isang numero na nakasave bilang trusted source. Agad niya itong sinagot. Hello? Young Vice President, pasensya na sa abala, sabi ng boses ng isang veteranong reporter, isang taong may utang na loob sa kanya. May mabilis lang akong ipapaabot. Isang tip. Naging alerto si Jericho. Ano iyon? Vice President, may malaking isasabog si Senator Romualdez bukas. Magpapa-press con siya. Narinig ko sa source ko sa kampo niya tungkol daw sa isang peking anak. Nanigas si Jericho. Ang init ng katahimikan kanina ay biglang napalitan ng nakakakilabot na lamig. Peking anak. Ang dalawang salitang iyon ay tumusok sa kanya na parang yelo. Salamat, sabi niya habang ibaba ang tawag. Tumingin siya kay Thea, na nakatingin sa kanya, napansin ang biglaang pagbabago sa kanyang mukha. Anong problema? Tanong ni Thea. Tinitigan ni Jericho ang babaeng kaharap niya, ang ina ng kanyang mga anak. Ang kapayapaang kasasumpong lang nila ay malapit ng mawasak. At isang bagyo, mas malakas kaysa sa lahat ng kanilang pinagdaanan, ang paparating. Kinabukasan, ang hangin sa safe house ay mabigat, puno ng isang pangambang hindi masabi. Hawak ni Thea ang kamay ni Jericho, habang magkatabi silang nakaupo sa sofa, ang kanilang mga mata ay nakapako sa telebisyon. Pakiramdam niya ay para silang naghihintay ng isang hatol. Huwag kang mag-alala, bulong ni Jericho, kahit na ang sarili niyang panga ay naninigas. Kahit anong sabihin niya, kasinungalingan lang iyon. Lalabanan natin to. Tumango si Thea, sinusubukang paniwalaan ang kanyang mga salita. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang malamig na takot ang gumagapang. Sa screen, lumitaw si Isabel Romualdez sa podium, ang kanyang mukha ay kalmado at magaling. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa isang bagong batas para sa kapakanan ng mga bata. Ang kanyang mga salita ay perpekto, ang kanyang tono ay puno ng sinseridad. Sa unang ilang minuto, naramdaman ni Thea ang isang maliit na sinag ng pag-asa. Baka mali sila. Baka hindi ito tungkol sa kanila. Ngunit pagkatapos, isang reporter mula sa gitna ng mga tao, na halatang nakahanda na, ang nagtaas ng kamay. Senator, may mga kumakalat na balita tungkol sa isang secret family ng Pangulo. Bilang isa sa kanya nakapanalig, ano po ang masasabi ninyo tungkol dito? Ito na. Huminga ng malalim si Isabelle, ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang peking pag-aatubili. Ayoko sanang pag-usapan ang mga personal na bagay pero dahil sangkot dito ang kapakanan ng ating bansa at ang integridad ng ating Pangulo, siguro ay oras na para linawin ang lahat. Mula sa isang folder, kinuha niya ang isang dokumento. Iwingay-way niya ito sa harap ng mga kamera.
Para matapos na ang lahat ng espekulasyon, minabuti kong gumawa ng sarili kong investigasyon, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay puno ng pekeng kalungkutan. Ito ay isang opisyal na resulta ng faith test. Mula sa isang respetadong laboratorio. Ang kamera ay nag-zoom in sa papel. At doon, kahit sa malabong screen ng telebisyon, nakita ni Thea ang isang salitang nakasulat sa malalaking titik, nakabold at maisalungguhit. Negatibo. Naramdaman ni Thea na parang sinuntok siya sa sikmura. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang resulta ay malinaw, patuloy ni Isabel, ang kanyang boses ay tila isang punyal. Si Pangulong Jericho de Leon ay hindi ang ama ng mga anak ni Emil Alfe Reyes. Kawawa naman ang ating Pangulo. Ang kanyang kabutihan ay sinamantala ng isang mapanlinlang na tao para sa pansariling interes. Hindi na narinig ni Thea ang mga sumunod na sinabi. Ang kanyang mundo ay umikot. Ang boses ni Isabel, ang flash ng mga kamera, ang mga hiyawan ng mga reporter, lahat ay naging isang ugong na walang kahulugan. Sa screen, sunod-sunod na lumabas ang mga breaking news sticker, Pangulo, biktima ng isang gold digger. Peking anak, isiniwalat Dimexid, Romualdez. Ang mga komento sa social media ay ipinakita sa isang bahagi ng screen, bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna, kahihiyan. Sinungaling. Gamitin ba naman ang mga bata para sa pera? Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Jericho sa kanyang kamay. Hindi totoo yan, Thea. Isang patibong to, sabi ni Jeko, ngunit ang boses nito ay malayo, na para bang nanggagaling sa kabilang dulo ng isang mahabang tunel. Pagkatapos, tumunog ang kanyang cellphone. Isang numerong hindi nakarehistro. Sinagot niya ito nang wala sa sarili. Hello? Kamusta ka na, anak? Ang malamig at mapang-asar na boses ng kanyang ama ang sumagot. Nakita mo na ba ang resulta ng katangahan mo? Sinabi ko na sayo, di ba? Isa kang sumpa. Lahat ng hinahawakan mo nasisira. Tingnan mo ang ginawa mo sa kanya. Dinurog mo siya. Ang kanyang pangalan. Ang kanyang pagkapangulo. Lahat dahil sayo. Hindi na niya hinintay na matapos ito. Ibinagsak niya ang telepono. Ang mga salita ng kanyang ama ay paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang isip, isa kang sumpa. Dinurog mo siya. Lahat dahil sayo. Tama ito. Mula nang bumalik si Jeko sa buhay niya, puro gulo lang ang idinulot niya. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Ang kanyang pag-iral, ang pag-iral ng kanyang mga anak, ang siyang sumisira sa lalaking minsan ay nagsasakripisyo ng lahat para sa kanya. Tumayo si Jericho. Kailangan kong pumunta sa Malacanang. Kailangan kong ayusin to. Sinubukan nitong hawakan ang kanyang mukha, ngunit umiwas siya. Thea, makinig ka sa akin, pakiusap nito. Huwag kang maniwala sa kanila. Tayo ang totoo dito. Lalabanan natin to, okay? Magkasama. Pero hindi na siya nakikinig. Sa kanyang isip, isa na lang ang malinaw. Habang naririto siya, habang naririto ang kanyang mga anak, si Jericho ay hindi kailanman mananalo. Siya ang kahinaan nito. Siya ang bala na ginagamit ng mga kaaway para barilin ito. Nang gabing iyon, habang si Jericho ay nasa Malacanang, sinusubukang kontrolin ang nangyayaring krisis ng kanyang administrasyon, pumasok si Thea sa kwarto ng kanyang anak. Nakatulog na sila, ang kanilang mga mukha ay payapa at walang alam sa kaguluhang nilikha ng kanilang pagkabuhay. Hinaplos niya ang buhok ni Lian, hinalikan ang noo ni Lyra, at inayos ang kumot ni Lucas. Ang tatlong anghel na ito. Hindi nila kasalanan ang lahat. Pero sila ang dahilan. At para mailigtas sila, para mailigtas ang lalaking ama nila, kailangan niyang gawin ang isang bagay na dudurog sa kanyang puso. Kumuha siya ng isang piraso ng papel at isang panulat. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang puso ay manhid na. Mayroon ng isang nakakakilabot na kalinawan sa kanyang isip. Ang tanging paraan para patunayan sa mundo na hindi siya isang gold digger ay ang pag-alis ng walang dala. Ang tanging paraan para matigil ang pag-atake kay Jeko ay ang pag-alis ng target. Umalis si Jeko noon para iligtas siya. Ngayon, siya naman ang aalis para iligtas ito. Nagsulat siya ng ilang salita. Iinilagay niya ang papel sa ibabaw ng unan ni Jericho.
Kinuha niya ang isang bag, nilagyan ito ng kanilang damit para sa mga bata at kaunting pera na naipon niya. Ginigising niya ang tatlo ng dahan-dahan. Gising na, mga anak, bulong niya. Maglalaro tayo. Isang secret game. At sa gitna ng gabi, habang ang buong bansa ay abala sa paghusga sa kanila, tahimik na lumabas si Alfie Reyes at ang kanyang tatlong anak mula sa ginintuang haula at naglaho sa dilim. Ilang oras ang nakalipas, bumalik si Jericho sa bahay. Ang kanyang mukha ay guhit-guhit ng pagod at determinasyon. Ang bahay ay nakakabinging tahimik. "Thea," tawag niya. Walang sagot. Naglakad siya papunta sa kwarto nila. Walang tao. Pumasok siya sa kwarto ng mga bata. Ang mga kama ay walang laman. Isang malamig na takot ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Kumaripas siya pabalik sa kanilang kwarto. At doon, sa ibabaw ng kanyang unan, nakita niya ang isang nakatuping papel. Kinakabahang binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Thea. Patawad. Ito lang ang paraan para mailigtas ka. Ang papel ay lukot na sa kamao ni Jericho, patawad. Ito lang ang paraan para mailigtas ka. Ang bawat salita ay isang hiwa sa kanyang puso, mas malalim dahil naiintindihan niya ito. Ito ang eksaktong lohika na ginamit niya 3 taon na ang nakalipas. Ang ideya na ang pag-alis ay isang uri ng pagliligtas. Ang marangal ngunit hangal na ideya na masisira niya ang sarili niyang kaligayahan para sa kapakanan ng taong mahal niya. At ngayon, ginagamit ito ni Thea laban sa kanya. Isang mabagsik na tawa, walang saya, ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ang sakit ay mabilis na nag-aapoy, nagiging dalisay na galit. Galit hindi kay Thea, kundi sa sarili niya dahil hinayaan niyang mangyari ito. Galit sa kanyang mga kaaway na ginamit ang kanyang pamilya bilang sandata. Galit sa tadhana na pilit silang pinaghihiwalay. Inihagis niya ang lukot na papel sa dingding. Hindi, sigaw niya sa katahimikan ng walang laman na bahay. Hindi ako papayag. Hindi na siya ang lalaking tumakbo 3 taon na ang nakalipas. Hindi na siya ang driver na walang kapangyarihan. Siya ang pangulo. At kung may isang bagay na ibinigay sa kanya ng kapangyarihan, iyon ay ang gumawa ng ibaluktot ang mundo ayon sa kanyang kagustuhan. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang kanyang mga daliri ay mabilis at tiyak. I convene ang buong gabinete. Emergency meeting. Ngayon na, utos niya sa kanyang chief of staff. At ihanda mo ang lahat ng hepe ng armed forces at ng national police. I want them on standby. Ang cabinet room sa Malacanang ay puno ng tensyon. Ang mga mukha ng mga kalihim ay guhit-guhit ng pag-aalala. Ang bansa ay nasa gitna ng isang political firestorm. Ang approval rating niya ay bumagsak. Ang usap-usapan sa mga sulok ng kapangyarihan ay isa lang, pagbibitiw. Ang Vice President, simula ng kanyang executive secretary, isang matandang iginagalang niya. Marahil ay mas makabubuting manahimik muna tayo. Hayaan nating humupa ang issue. Huwag nang mag-resign, Vice President, sabi ng isa pa. Mag-file ka na lang ng indefinite leave of absence. Pinakinggan sila ni Jericho, ang kanyang mukha ay isang maskara ng kalmado. Nang matapos silang lahat, tumayo siya. Ang kanyang presensya ay agad na pumasok sa silid. Tapos na ba kayo? Tanong niya, ang kanyang boses ay malamig at matatag. Dahil ito ang sasabihin ko. Hindi ako magre-resign. Hindi ako mag-iiwan ng pwesto. Ang ginawa nila ay hindi lang isang atake sa akin. Isa itong atake sa opisina ng Pangulo. At hindi ko hahayaang manalo ang kasinungalingan. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Ang tanong ko sa inyo ay ito, kasama ko ba kayo sa laban na ito o hindi? Walang umimik. Ang kanyang determinasyon ay nakakahawa. Isa-isang tumango ang mga miyembro ng gabinete. Pagkatapos ng pulong, ipinatawag niya ang kanyang hepe ng seguridad sa kanyang pribadong opisina. Gusto kong mahanap sila, sabi niya, ang kanyang boses ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Gamitin ninyo ang lahat ng ating resources. Intelligence funds, military assets, police network. Lahat. Tumingin siya sa mapa ng Pilipinas na nakasabit sa dingding. Hanapin niyo sila. Bawat sulok ng Pilipinas, halugugin niyo. Bawat bus terminal, bawat pantalan, bawat paliparan. Gusto kong malaman kung nasaan si Alfie Reyes at 3 bata.
Pagkatapos ay idinagdag niya. At habang ginagawa ninyo iyan, imbestigahan ninyo si Senator Isabel Romualdez at ang St. Judas Diagnostic Laboratory. Gusto kong malaman kung sino ang nakausap niya. Gusto kong makita ang mga bank record. Gusto kong makita ang footage. Gawan ninyo ng paraan. Ang mga sumunod na oras ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Habang pinapatakbo niya ang bansa sa umaga, ang kanyang isip ay nasa pamilyang nawawala. Bawat update mula sa kanyang team ay nagdudulot ng panibagong pag-asa at kabiguan. Hanggang sa dumating ang isang tawag. Vice President, may nakuha na po kami, sabi ng kanyang security chief. May nakita kaming bank transfer. Isang malaking halaga ang pumasok sa account ng isang laboratory technician sa St. Judas, isang araw bago lumabas ang resulta. Ang nag-transfer, ang Chief of Staff ni Senator Romualdez. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Jericho. Good. May iba pa? Meron po, sir. Nakakuha kami ng TV footage mula sa isang coffee shop malapit sa laboratorio. Nagkita ang aide ni Senator Romualdez at ang technician. May iniabot na sobre. Ito na. Ang ebidensyang kailangan niya para durugin si Isabelle. Ang sandata para linisin ang kanyang pangalan at ang pangalan ni Thea. Bago pa man niya ito lubusang namnamin, isa pang tawag ang pumasok sa kanyang pribadong linya ngunit. Ang pinuno ng EC. Sir, may lead kami sa kinaroroonan ni Ma'am Thea. Agad na tumayo si Jericho. Nasaan? May isang bus conductor na nakakilala sa kanila mula sa mga litratong ipinakalat natin. Ibinalita niya na bumaba sila sa Batangas Port kaninang hapon lang. Ang aming mga tauhan sa lugar ay kinukumpirma na may isang babae at 3 bata na akma sa deskripsyon ng bumili ng tiket para sa huling biyahe ng ferry papuntang Mindoro. Ang puso ni Jericho ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Isang pantalan. Isang ferry. Isang biyahe palayo kung saan mas mahihirapan na siyang hanapin ang mga ito. Hindi siya papayag. Tumingin siya sa bintana ng kanyang opisina sa helipad na nasa hardin ng Malacanang. Ihanda ang helicopter, utos niya sa kanyang aide. Aalis ako ngayon din. Pero, sir, gabi na at delikado. Sinabi kong ihanda ang helicopter. Habang mabilis siyang naglalakad palabas, papunta sa nag-iingay na elesin ng helicopter, iisa lang ang nasa isip niya. Ang mukha ni Thea. Ang mukha ng kanyang mga anak. Ang pakiramdam ng pag-iisa sa malaking bahay na iyon. Hindi na maulit. Sumakay siya sa helicopter, ang hangin mula sa mga talim ay humahampas sa kanyang mukha. Habang unti-unting lumiliit ang mga ilaw ng Maynila sa ilalim nila, tinitigan niya ang kadiliman ng karagatan sa unahan. Hindi kita hahayaang umalis ulit, Thea. Hindi na. Lumipas ang 6 na buwan. Ang bagyo ay tuluyan ng tumila at ang mga piraso ng kanilang nasirang mundo ay unti-unti nang nabubuo muli. Nakaupo si Thea sa isang silya sa malawak na hardin ng palasyo ng Malacanang, hawak ang isang dyaryo. Ngunit hindi ang mga balita tungkol sa ekonomiya o politika ang binabasa niya. Sa lifestyle section, may isang buong pahinang artikulo tungkol sa kanya. Ang pamagat, mula sa anino, ang kwento ng lakas at pag-asa ng unang ginang. May litrato niya doon, kuha noong nakaraang linggo sa isang charity event na inorganisa niya para sa mga single mothers. Nakangiti siya sa litrato, isang ngiting totoo at hindi pilit, habang yakap-yakap siya ng isang batang babae. Ang babaeng minsang nagtago sa anino ng takot ay ngayon, isang simbolo ng pag-asa para sa marami. Isinara niya ang dyaryo. Napabuntong hininga siya, hindi dahil sa bigat, kundi dahil sa ginhawa. Hindi pa rin siya lubusang sanay. Hindi sa pagiging first lady, kundi sa kapayapaan. Sa pakiramdam na hindi na niya kailangang lumingon sa kanyang likuran. Si Isabel Romualdez at ang kanyang ama, si Don Ricardo, ay parehong nahaharap sa mga kasong isinampa laban sa kanila. Ang kanilang mga pangalan na minsang nangingibabaw sa lipunan ay ngayon nabahira ng kahihiyan. Ang taong bayan na naantig sa katotohanan ng kanilang kwento ay ibinuhos ang buong suporta sa pamilya ni Jericho. Sila ang naging simbolo ng isang pag-ibig na lumaban at nanalo. Mula sa di kalayuan, narinig niya ang masayang sigawan at tawanan. Ang kanyang 3 milagro.
Si Lian at Lyra ay naghahabulan sa malawak na damuhan, ang kanilang mga bestida ay lumilipad sa hangin. Si Lucas naman ay pilit na tinuturuan ang isang miyembro ng Faith kung paano gumawa ng isang puti na kastilyo. Ang mga tunog na ito, ang purong saya ng mga bata, ay isang bagay na bago sa loob ng mga makasaysayang pader ng palasyo. Sila ang nagbigay buhay at init sa lugar. Isang aide ang magalang na lumapit kay Thea. Ma'am, pinapasabi po ni Vice President na may tumatawag po sa kanya. Isang urgent meeting daw po kasama ang mga senador. Bago pa man makasagot si Thea, narinig nila ang boses ni Jericho mula sa may pintuan ng palasyo. Pakisabi na lang, may mas importante akong meeting na kailangang puntahan, sabi ni Jericho, ang kanyang boses ay may ngiti. Lumabas siya, hindi na suot ang kanyang formal na barong, kundi isang simpleng puting polo shirt. Lumapit siya kay Thea at hinalikan ito sa noo. At ano naman iyang mas importanteng meeting na iyan, Vice President, tanong ni Thea, nakangiti. Ang dinner kasama ang pamilya ko, sagot ni Jericho. Isang meeting na hindi ko pwedeng mamiss. Ang simpleng pangungusap na iyon ay mas matamis pa sa anumang deklarasyon. Ito ang patunay ng kanilang bagong simula, isang pundasyong binuo sa tamang mga gawain. Nang magtatakip silim, matapos ang isang maingay at masayang hapunan, pinanood nilang dalawa ang mga bata mula sa bintana ng kanilang silid. Ang papalubog na araw ay nagpinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan ng Maynila. Nakasandal si Thea sa dibdib ni Jericho, ang mga braso nito ay nakayakap sa kanya. Naaalala mo pa ba, bulong ni Thea, halos hindi marinig. Yung pakiramdam yung takot. Minsan, kapag nag-iisa ako, bumabalik pa rin. Ang alaala ng pagtakas. Ang mga headline sa dyaryo. Hinigpitan ni Jericho ang yakap sa kanya. Hindi mawawala ang mga peklat, Thea. Sila ang magpapaalala sa atin kung gaano tayo naging katatag. Tumingin siya sa mga mata nito. Pero pangako, hindi ka na kailanman mag-iisa sa takot na yan. Nandito na ako. Hindi na ako aalis. Tumango si Thea, at sa wakas ay pinakawalan ang huling bahid ng anino sa kanyang puso. Alam ko. Ngumiti si Jericho, ang kanyang mga mata ay nagniningning dahil sa pagmamahal. Inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha nito, ang kanilang mga noo ay magkadikit. Mahal kita, Vice President, bulong niya, isang mapaglarong pagkilala sa lakas na ipinakita nito. Ngumiti pabalik si Thea, isang iting abot taing na. Mas mahal kita, Vice President. At sa paglubog ng araw, sa ibabaw ng isang bansang kanilang pinaglilingkuran, ang kanilang mga labi ay nagtatagpo. Isang halik na hindi na nagtatago. Isang halik na puno ng kapayapaan, ng pasasalamat, at ng isang pangakong panghabang buhay. Ang perpektong sandali ay nabasag nang mag-vibrate ang cellphone sa bulsa ni Jericho. Ang tunog ay isang pamilyar na tungkulin na paalala ng kanyang mga. Dahan-dahan silang humiwalay sa isa't isa. Tiningnan ni Jericho ang screen at pagkatapos ay tumingin siya kay Thea. Sa mga mata niya, may isang tanong. Sa pagkakataong ito, walang takot sa mga mata ni Thea. Walang galit. Walang pag-aalinlangan. Mumiti lang siya at marahang tumango. Isang tango ng pag-unawa. Isang tango ng pagsang-ayon. Ang buhay nila ay hindi magiging simple. Ang mga tawag sa gitna ng gabi ay palaging darating. Ang mga problema ng bansa ay palaging magiging bahagi ng kanilang hapagkainan. Ngunit habang tinititigan niya ang kanyang asawa, ang ama ng kanyang mga anak, ang pangulo ng kanyang bansa, alam ni Thea na okay lang ang lahat. Hanggat magkasama sila, kaya nilang harapin ang anumang bagyo. Dahil sa kanilang kwento ay hindi nagtatapos dito. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Bawat kabanata na aking isinulat ay puno ng iba't ibang emosyon. Naging bahagi ako ng kalungkutan ni Thea, ng determinasyon ni Jeko, at ng kanilang walang hanggang pag-asa. Isang karangalan ang buhayin ang kanilang kwento para sa inyo. Higit sa lahat, sana ay naiwan sa inyong mga puso ang mensahe na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatakot sa katotohanan. Ito ay lumalaban, nagpapatawad, at laging nananaig sa gitna ng anumang pagsubok. Ito ay isang paalala na sa bawat pamilya, anuman ang pinagmulan, ang pinakamahalagang yaman ay ang pagmamahalan at pagtitiwala sa isa't isa. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin.
Ano ang pinakapaborito ninyong sandali sa kwentong ito? Anong aral ang inyong natutunan? Inaanyayahan ko kayong iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga boses ay nakikita sa akin. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Muli, maraming salamat po sa pakikinig.